para pumalit dito ho kay BP Sara Duterte kapag na-impeach ho. Paano yung succession? If ever na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung... Kasama sa pinagpipilian si Robin Padilla. Pag nangyari yun, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo. At nangyari yan kay then Senator na naging Vice President. Susunod, yung kapag number 1 kang senador, ay automatic ikaw ang papalit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi ho ito. Baka ho hindi kayo makapaniwala. Batunahan ko ho kayo. Hindi ho ito fake news. Robin Padilla. Matunog at kasama rin ho sa mga pinagpipilian upang pumalit bilang Vice Presidente kung sakaling ma-impeach ng tuluyan, kung sakaling matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment itong si Sara Duterte. Aba ho, ay para naman no, sa lubos niyong pangunawa at sapatas na pagbibigay ng anumang opinion nyo, bibigyan ko po kayo ng kaukulang resibo. Na ang resibo po na ito ay mismo nagaling pa diyan sa Senado na sinusunod na rules, na batayan, na sinusunod na patakaran ng Senado kung paano pumili. Kapag na-impeach ang isang Vice Presidente, kung paano pumili ng ipapalit. At kahit saan ho ako pumasyal na social media, kahit ako saan umikot ng malalaking extreme media, ay nababasa po natin ang pangalang Robin Padilla ay papalit kay Sara Duterte na matunog, na malakas, sapagkat ang dahilan siya ang number 1 senador. Nako po, ay matindi ito, mga kaibigan. Bago ko po ibahagi sa inyo ang mga ilang ika nga po pagpapatunay na si Robin Padilla ay kasama at matunog na pinagpipilian, gusto ko munang hingin ang inyong panig. But alam ko ang isasagot nyo. Kahit ako ay hindi ko rin gusto itong mangyayari na ito na si Robin Padilla ipapalit. Para naman no, hindi ko kayo pangunahan, ay gusto ko marinig sa inyong mga ika nga po public opinion diyan no sa comment section. Ay pabor po ba kayo na itong si Robin Padilla ay siyang kapalit ni Sara Duterte dahil siya ang number 1 senador? In reaction ho, diyan po sa comment section. Huwag po kayong mahiya na magbigay ng anumang public opinion. Karapatan nyo po yan. At iyan po ay ating nire-respeto at ini-spread po natin, mga kaibigan. Importanteng mahalaga ang inyong mga public opinion. Eto na, mga kaibigan, ang katunayan, Robin Padilla magiging bago nga ba na Vice Presidente? Aba, paano nangyari yon? Eto po, shout out po sa lahat. Yung pa rin sa yung pa rin. Sir, yung tanong lang kasi hindi naman kahit nasabihin nating parang pinangungunahan yung proseso. Pero pag kasi first time na merong impeachment against a Vice President, paano yung succession? If ever na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? SP? Nandiyan po yan ang magandang katanungan. Mga mahal kong taga-subaybay, ito nga nagtatanong sa isang press conference ito na nangyari diyan po sa Senado ng ni SP Escudero, ang Senate President. Kaya pakinggan po natin na mismo galing dito kay Senate President Escudero kung sino talaga ang ipapalit kay
BP Sara kapag nangyari ho na na-impeach ito. Bakit nasabi po natin na si Robin Padilla ay kasama sa mga pinagpipilian? O ay mas mabuti pa, ay pakinggan po natin ito dahil mismo ay isiniwalat dito at ibinahagi ni Senate President Escudero ang ika nga po yung regulation kung bakit masasama ang pangalan ni Robin Padilla. Ito po. Hindi. Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay na wala ang 1 at 2, sabay na wala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na natin nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si Vice President Arroyo, nabakante ang Vice President. Ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Maliwanag po mga kaibigan. Nako, ay itong sinasabi ni Senate President Escudero ay importanteng mahalaga ho, mga mahal kong taga-subaybay, na malaman nyo po ito kung paano ang pagpili, ang papalit dito ho kay BP Sara Duterte. Bago ko po natin na ibigay sa inyo ang full commentary, ay hayaan po natin patapusin muna ito para lubos po nating maunawaan ang sinasabi ho ni Senate President Escudero. Naka-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old, ang age requirement ng senator ay 30 years old, ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yata ang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng inominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter. Nako, maliwanag po mga kaibigan. Alam ko pong naunawaan nyo kung bakit napasama ang pangalan ni Robin Padilla. At ipapaliwanag ko po sa inyo. Resident of the Philippines and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo at nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingon. So lahat ng senador qualified, sir? May Senator bang below 40? Wala naman Wala. yata eh. So lahat So qualified. yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. Ayun mga kaibigan, alam ko pong naunawaan nyo. Dahil lahat po ng senador ay qualified para pagpilian. Kasama sa mga pagpipilian na pwedeng maging candidate para pumalit kay Sara Duterte. Ang gusto ko pong ipunto, mga mahal kong taga-subaybay, dahil dito sa sinasabi ng mga nagbibigay ng anumang public opinion at nasagot na rin ho ni Senate President Escudero. Itong kapag number 1 senador ka ay hindi pala qualified maging kapalit ni BP Sara Duterte. Ayon kay Senate President na lahat ng senador ay pamimilian, ay pwedeng pamilian, mga kaibigan, para pumalit kay Sara Duterte kung sakaling ito ay ma-impeach. Hindi na po masusunod yung kapag number 1 kang senador ay automatic ikaw ang papalit. Hindi ho, basura ho. Ayon ho dito kay Senate President Escudero. So ang pinakang sagot na akma at ang magandang sagot nga ho ni Senate President, magkakaroon po ng pilian. Pipili po ang ating Pangulo dito po sa lahat ng senador. Datapwat, ang sabi ko nga, kasama sa pinagpipilian si Robin Padilla. Kasama lang sa pagpipilian. Dahil lahat ng senador alam ko naman nung walang pipili dito kay Robin Padilla, kahit ito ay barangay tanod ho, ay hindi natatamain. Ito itinama lang ho. Dahil sa mga bugos-bugos, alam mo, maraming nabudol nun, kaya tinama lang ito Kaya naging number 1 senador.
Isa ka natin po talakayin yun. Yun ang gusto po nating ipunto. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Disclaimer lang ho, kung nasabi ho natin nakasama si Robin Padilla sa mga pagpipilian, yan po ay according dito kay Senate President Escudero. Dahil ang lahat ho, na nga po ay senador na may edad po 40 pataas ay pwedeng pagpilian ng ating Pangulo para pumalit dito ho kay BP Sara Duterte kapag na-impeach ho, mga kaibigan. Maliwanag po yan, mga mahal kong taga-subaybay. At doon po sa nagtatanong at nagbibigay ng anumang public opinion na si Robin Padilla ay automatic daw ho. At marami ang nag-aalala. Dahil automatic daw po natatayo ito bilang presidente, vice presidente, kapalit ni Sara Duterte dahil nga siya ang unang number 1 senador. Sa pangalan lang ito number 1 senador, pero ito sa pangalan lang ho. Ang tanong, kahit pa ito ay kasama sa mga nga po senador na pwede at pipili, walang pipili ho dito. Wala, sino ba ang magre-recommend kay Robin Padilla? Ito isang lang, robot lang dyan mga kaibigan, wala namang ginagawa senador, magsuklay ng balbas, kung ano-anong ginagawa, tumulala doon sa pagmahiring, mga kaibigan, pampagulo lang ho ito. Kaya kahit mga kaibigan, wag tayong mag-alala, kahit lahat ng senador ay kasama sa mga pagpipilian, dati sa formality lang, nakasama sa pagpipilian, bagkus matalino po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At matalino din po ang mga pipili kung sino ang papalit kay Sara Duterte. At sinisigurado po natin na hindi naman kasama sa pagpipilian yan, basura ito Ito nga Padilla na ito di ba? Yun po ang nasa rules lamang. Yun ang nasa rules according to Senate President Escudero. But ang sinisigurado po natin ay hindi naman kasama sa pipiliin itong Robin Padilla na ito. Anong gagawin ito? Mga kaibigan, yun lang po mga kaibigan. Pinaliwanag ko lang po at nagbatay po tayo sa eksplanasyon nitong Senate President Escudero. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pakisupport po ang aking second YouTube channel. At syempre, itong aking main YouTube channel, huwag pong kalimutan i-subscribe. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Isang like po sa video na ito. Bye-bye, palapakan.